happy is now. Praise God. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga naka-tune in. Juan Reyes, Lorraine, Anero, kay Angelica Salvador, at yung aking mga pamangkin, kay Kapitong. Magandang umaga sa inyong lahat. At yung iba pa, dahil hindi naman nakalagay dito sa screen, ay pasensya na kayo, hindi ko mapakita, hindi ko kita. Ay, di ba? Brother Nono, walang sawa na nakatune in lagi sa atin, na pagpalahitan ng ating Panginoon. Okay, sa ating mga pabalita ay, amen, yung karagdagan natin pabalita, ang Lower Antipolo ay nag-iimbita sa atin sa 28 yun. So, 28 hanggang 30. Kaya lang, palagay ko, hindi natin yun lahat na pupuntahan. So, yung mga may bisikleta dyan, ay prepare nyo na yung bisikleta ninyo, i-condition nyo na, pakulutuhan nyo na. I-prepare nyo na, kung may mahiram kayong bisikleta, manghiram muna kayo, dahil lang naman nyo, Lower Antipolo, doon tayo, 28. Kaya lang, tulad ng sinabi ko, hindi tayo makakapag full time na doon, kasi nagpahabol si Pastor Rico Herrera, at sinabi niya mayroon na tayong Jubilee Night, yun ay October 29. So, sa madaling salita, meron na ulit tayong pagkahandaan. October 29, yung ating Jubilee Night sa Baclaran, Paranaque. So yun lang ang ating ilang pabalita. Wala na siguro akong nakalimutan. So, okay, wala na. So, nabanggit na naman kanina yung ibang announcement. Okay. So, darako tayo may isa pa sa gawain ng ating Panginoon, ang paglikom ng pananalapi. Hindi na ako magsasalita patungkol dito. Mamaya na lang medyo sa mensahe. Okay, tatawagan ko siya. Okay, tatawagan ko siya si Justin, at tayo ay lilikom ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Tayo manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos, may likha ng lahat ng bagay, Diyos na tapat, Diyos na dakila. Salamat sa biyaya mo, salamat sa kabutihan mo, sa bawat isa, sa ating pamilya, at sa bawat fellowship of God. Maraming salamat, Panginoon, pagpalain mo ang pagdito ng pananalapi. O God, at i-bless mo ito na maging pagpapala sa iyong church. Salamat sa kabutihan mo at sa lahat ng bagay na ginagawa mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Okay, I will deliver. Praise the Lord. I will deliver. Praise the Lord. I will deliver. I will stand. I will stand by the truth of Satan. I will deliver. Praise the Lord. I will deliver. Praise the Lord. Deliver. I will stand. I will stand by the truth of Satan. I will deliver. Praise the Lord. Yes. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah.
So mayroon mang mayroon mga taong may nakikita sa kanilang buhay. Ang prinsipyo, pananaw ay yun ay walang iba kundi yung mga taong Kristiyano. Nakikita nila ang kahalagahan ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Praise God. Ang bakit nabanggit ko kanina, Vice Ganda, sabi niya po, kayo iboto ninyo ay yung magpapalit sa ABS-CBN. Kasi doon sila lagi nakatingin. Yun lagi tinitingnan niya. Kaya hindi niya nakita at naging sabi ka nga ito, may bubo. Hindi niya nakita yung pangunahing problema ng Pilipinas. At ang pangunahing problema ng Pilipinas ay hindi entertainment. Kaya hindi natin kailangan ng ABS-CBN. Hindi natin kailangan ng entertainment para mabuhay ang Pilipinas. Kailangan, ang kailangan natin, makita natin ay una sa lahat ay yung makakita ng tunay na pangangailangan ng gawain. Hindi na ng ating Panginoon, maging ng bansa natin. Amen? Kaya isama ninyo sa panalangin ninyo kung sino yung ilulok. Kasi may kinalaman yun. Kung sino yung ilulok ng iboto natin sponsor ng MPA, maisa mo, yung patigawain ng Diyos ay mahadlangan. Dahil mga MPA ay walang pagkakilala sa Diyos. Okay. Makibukas kayo sa akin sa aklat ng mga gawa sa chapter 1. Umuusap kasi ako patungkol sa mga bagay na ating nakikita. Acts chapter 1 verse 6 to 11 ay ganito nakasaad. Sabi ng salita ng Panginoon. Sino nakakita na? Aklat ng mga gawa sa chapter 1 verse 6. Sa Tagalog o sa English ay Acts. Sa Tagalog ay gawa. Chapter 1, verse 6 to 11. Ito sinasabi. Tinanong nga siya nila nang sila na magkakatipon na nagsasabi si Jesus ang tinutukoy. Panginoon, isasaulin mo baga ang kaharian sa Israel sa panahon ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Datapwat tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa. At pagkasabi niya ng mga bagay nito, nang siya tinitingnan nila ay dinala siya sa itaas at siya tinanggap ng isang alapaang at itinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya ay lumalayo, narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pahiritong gaya rin ang inyo nakita pagkaroon niya sa langit. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Dakila at tapat na Diyos, hinihingi ko po Panginoon na pagpalain mo at samahan mo ang iyong salita sa umaga nito. At iyo pong i-bless. Ang dalangin ko po Panginoon, ikaw ang mangusap sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa at mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko mabasahin ko muli yung verse 11.
Ganito yung sabi ng salita ng Panginoon. Na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Yun po ang aking paksa. Bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Why are you standing looking in heaven? Bakit kayo nakatayo na tumitingin sa langit? Katulad na sinabi ko kanina, kung bakit nasabi ni Vice Ganda yun, dahil tinitingnan niya lagi yung trabaho nila. Kaya hindi nila nakita, ang kailangan ng taong bayan ay yung buwis. Hindi sila nagbuwis. Kung sila nagbuwis, malaking tulong yun sa bansa natin. Di ba? Kung nagbuwis sila, malaking tulong sa bansa natin yun. Eh hindi sila nagbuwis. Tapos sasabihin nga, sino? Kasi yung mga nakikita nila. Kaya pag-uusapan natin, malaking bagay, sino sa atin ang tumitingin sa langit? Yan? Makikita natin yan kung tayo tumitingin sa langit. Nung ako pinag-abroad noon, napunta kami na utak ng Libya, doon sa Libya, lalo naman panahon na medyo, kasi ang mga tao pag nasa abroad, hindi lahat ay masaya, kalimitan puro homesick. Nakita may dumadaan na aeroplano, lalo na may dumadaan nung panahon na yun, may dumadaan doon na Philippine Airlines. Kasi yung Philippine Airlines, kilala mo kahit nasa taas, kilala mo yung aeroplano. Doon ako lagi nakatingin. Ilang buwan na lang sasakay na uli-uli. Pabalik ng aking bansa. Sino po nakatingin sa langit? Ito kung bagay lang ako na aking binigyan ng pansin. At awan ko, ako po'y umaasa na pagkatapos ng mensaheng ito, ay maunawaan ninyo kung bakit kayo nakatingin sa langit. Una na katotohanan na aking bibigyan ng pansin. Looking up above is a sign of our relationship with Christ. Ang pagtingin sa taas ay tanda na tayo'y may relasyon sa Panginoon. Ulitin ko. Kaya lagi nakikita ni Vice Ganda yung ABS-CBN dahil may relasyon sila doon. Doon sila nabubuhay. Kung bakit tayo tumitingin sa taas, sapagkat mayroon tayong relasyon kay Kristo. Tanging may relasyon kay Kristo ang tumitingin sa taas. Noong oras na yaon, ang kausap ng mga alagad o ang kausap ng anghel, kasi sila'y nakatingin sa Panginoon, yun yung pagkatapos na si Jesus ay mabuhay pagkaraan ng 3 araw na na siya namatay at nailibing. Bago siya umakyat sa langit, kinausap niya yung halos 120 na mga mananampalataya. At ang sabi roon, kinausap niya sa kusina sa bundok ng Tulibo. At habang sila'y binibili na, yun nga, sabi roon, binasa natin sa ating teksto, ibabalik ko ba Panginoon ang kaharian sa Israel? At sabi niya, hindi ukol sa inyo ang maalaman nyo ang mga bagay na hinaharap na tanging sa Ama lamang na uukol. Pero manatili kayo sa church, sa Jerusalem, at hintayin nyo ang pangako ng aking Ama at magiging saksi kayo sa buong sanlibutan. Habang sinasabi niya yung unti-unti tumataas patungo sa langit. At ang mga ilaga na mahigit 100 ay nakatingin sa kanya. Kaya doon po nakita yung unang pagtutuhanan. Ang tanong ng anghel, dahil mayroong nakita silang anghel na sabi ko nakadamit na puti at tinanong sila, bakit kayo na nakatayong nakatingin sa langit? Hindi nila pinakita yung sagot ng mga alagad. Kami po'y may relasyon sa Kanya. Kaya po kami nakatingin. Yun na huwag niyong kalilimutan. Ang mga tao, tanging tao may relasyon
relasyon lang kay Kristo ang tumitingin sa taas. Ang mga taong walang relasyon sa Diyos, wala yung tinitingnan kundi ang mga bagay na narito sa ibabaw ng lupa, kung paano kikita dito sa ibabaw ng lupa. Paano makikinabang dito sa ibabaw ng lupa? Tanging taong may relasyon lang kay Kristo ang tumitingin sa itaas. Kaya maraming mga tao walang pagtingin sa church. Walang pakialam sa church. Ang tinitingnan nila ay mga bagay na umiiral dito sa lupa. Wala na makikita doon sa labas. Ang lahat ng tao na sa labas puro nakatulong. Paano yung makuha mo lang ako dito kay 50 pesos? Nakatulong lahat. Nakatulong lahat. Lahat yung nakatingin sa mga bagay na makalupa. Hindi ka titingin sa itaas kung wala kang kinalaman sa mga bagay na nasa itaas. Amen po ba? Kung wala, kaya hindi ka tumitingin, hindi sulyap, ay hindi ka sumusulyap sa langit sapagkat wala kang kinalaman sa mga bagay na nasa itaas. Nabasahin ko muna yung isang Gawa, chapter 1, verse 9. Pagkasabi nito si Jesus ay kiniakyat sa langit, habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap, ang sabi rito, habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap, ibig sabihin mga alagad lang ang tumitingin sa langit. Ibig sabihin lamang, mga taong may relasyon lang sa Diyos ang tumitingin, ang lagi nakatingin sa taas. Hindi sa mga bagay na makalupa. Ano ba ibig ko sabihin? Magsisimula kang tumingin sa mga bagay na nasa itaas kung ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa taong nasa taas. Walang iba kundi si Kristo. Basahin natin ng Kolosas sa chapter 3, verse 1 to 2. Ang sabi nito, kung kayo may muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Napakalinaw. Ang ating tinitingnan ay hindi ang mga bagay na nakikita ng iba. Dahil ang nakikita ng iba ay mga bagay na makalupa. Wala silang kapanahon para sa mga bagay na mga ginawa ni Jesus. Wala silang panahon sa pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Wala silang panahon sa pag-evangelism. Wala silang panahon sa pananalangin. Wala silang panahon sa Bible study. Wala silang panahon sa lahat ng activities na ginawa ni Jesus dito sa ibabaw ng lupa. Ang kanilang panahon ay trabaho. Ang panahon nila, ang tinitingnan nila lagi ay opisina nila, paninda nila, kakayasin na kawayan. Di ba? Dahil wala silang relasyon sa Diyos. Kaya yun lang ang nakikita nila. Pag sinabi mo, magsimba ka naman, simba-simba, magkakapera ba ako dyan? Wala silang panahon ni sumulyak man sa mga bagay na nasa itaas, maging sa mga bagay na ginawa dito ni Kristo, hindi nila tinitingnan. Kasi wala silang relasyon. Mga tao lamang na may relasyon kay Kristo ang tumitingin sa mga bagay na nasa itaas. Kaya tumingin ako doon sa aeroplano. Kasi yung aeroplano na yung Philippine Airlines, alam kong bababa sa National Airport. Malapit doon yung aking pamilya. Okay na ando sa Pilipinas, tanong lang yung aeroplano niya na
tempo. May relasyon ka. Hindi ka titingin sa isang bagay na kung wala kang relasyon. Kaya pag sinulyapan mo si sister, ay alam mo na. Iba ang tinitingnan ng mga taong walang relasyon sa Diyos. Tingnan natin ang sinabi ni Pablo. Alam ba niyo? Iba ang tinitingnan ng mga taong walang relasyon sa Diyos. Tingnan mo, hindi nga nila silipin ito eh. Kasi wala silang relasyon. Sasabihin lang nila, ako'y Kristiyano. Hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng salitang Kristiyano. Ang salitang Kristiyano dahil sa pangalan ni Kristo, follower of Christ. Pero wala silang relasyon kay Kristo. Ewan mo ba, yun ang nagistra ng sambayan ng Pilipino, naging Kristiyano na walang relasyon kay Kristo. Ibang tinitingnan ng mga tao walang relasyon sa Diyos. Tingnan natin ang sinabi ni Pablo. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Samantalang kami nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, na dapat ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang hanggan. Sabi ni Apostol Pablo, hindi sila tumitingin sa mga bagay na nakikita. ABS-CBN, nakikita yan. Kitang-kita yan. Pero hindi ka mapupusok dyan sa mga pagkimpot-kimpot na yung chongkit yan. Yeah. Laki daw ng tulong nila. Paano sila nakatulong doon? Hindi naman tayo kumain kapag sila nagtatatambling doon sa stage ng ABS-CBN. Diba? Hindi naman tayo kumain doon. Hindi naman natin napag-aral ang ating mga anak doon sa pagtingin-tingin doon sa ABS-CBN. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang tinitingnan nila yung mga bagay na hindi nakikita ng sanlibutan. Ano yun? Mga spiritual na bagay. Dahil ang mga bagay daw na nakikita ay may katapusan, kaya natapos ang ABS-CBN. Diba? Ang lahat na nakikita ay may katapusan. Ang lahat daw na nakikita at nahahawakan ay temporal. Pera na nahahawakan mo, temporal yan. Pero sabi niya, Apostol Pablo, mga bagay na kanyang nakikita ay ang mga bagay na hindi nakikita ng sanlibutan. Dahil ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang nakikita ng maraming tao dito sa lupa ay mga bagay na pakinabang sa kanilang laman o kita. Amen po ba? Ang nakikita ng maraming tao dito sa lupa, ulitin ko yung mga bagay na pakinabang sa kanilang laman o kita. Tingnan natin ang nakikita ni Pablo dito sa lupa. Sabi dito, Philippians chapter 3 verse 8, oo nga, ang lahat ng mga bagay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kaulugihan ng mga bagay at inari kong sukan lamang upang kamuhin ko si Kristo. Para kay Pablo, sukan lang ang mga bagay na nakikita mo dito sa ibabaw ng lupa. Yes, nagpakalugi siya. Ito ang sabi niya rito, nagpakalugi siya dahil hindi siya nakapagtrabaho. Hindi niya nagamit ang kanyang karunungan dito sa ibabaw ng lupa. Si Apostol Pablo ay posibilidad na isang senador at mambabatas kung sa ating kapanahunan. Pero hindi niya tinignan yun dahil ang tinitingnan niya ay mga bagay na nasa itaas at ang mga bagay na yaon ay inari niyang kalugihan. Pero sa mga taga-sanlibutan, lugi kung dadalo ka ng church, lalo na ng linggo. Pero kay Pablo, lugi kung hindi ka makakadalo at puro kayas na lang ng kawayan ang gagawin mo. Naman yung ibig sabihin, baliktad. At bakit nila ito nagagawa? Dahil tumitingin sila sa itaas sapagkat mayroon silang relasyon sa itaas.
tingnan ninyo ito. Si Pedro ay pinatunayan na ang relasyon ay pinag-ibay, sa pamamagitan ng pagtingin mo dito. Kung ikaw ay mayroong relasyon sa Diyos, hindi mo ihiwalay ang iyong mata sa taas. Hindi nangyayari, hindi mo ihiwalay ang mata mo rito sa limutan eh. Ganda ng babae mo. Ang ganda opportunity ito, kikita ko na marami rito. Gandang business ito, ang ganda. Nakikita lang natin yung mga bagay na sila. Pinatunayan ni Simon Pedro na ang relasyon ay pinag-itibay sa pamamagitan ng pagtingin mo dito. Matthew chapter 14. Ito yung si Jesus. Ang mga alagad ay pinauna ng Panginoon, sumakay sa bangka, naglayag sila. Nagkaroon lumakas ang ulan, lumakas ang hangin, nagkaroon ng bagyo. Halos tinatawag din bangka. Tapos nakita nila may isang taong naglalakad sa ibabaw ng tubig. Naglalakad si Jesus. Pinakala ng mga alagad multo. Mangyayari sa atin, Juan, Santiago. Nasa critical na nga tayo, nakatayuan, binumulto pa tayo. Pero nagsalita si Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Ikaw si Jesus, may relasyon ako sa iyo. Papasok, makikita niyo yung pinatunayan ni Simon Pedro na ang pagtingin sa isang bagay ay patunay na mayroong kang relasyon. Basahin natin. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat ay nalulumihanan sila na nangagsasabi mundo at sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapat magdagay ng salita sa kanila si Jesus na nangagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, ikaw nga ay papalayanin mo ako sa iyo, sa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin ko, ikaw yan. Papalayanin mo ako sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya sa kanya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Tandaan natin ito. Bakit niya yung nagawa? Nagawa niya yun dahil alam niya kung ikaw si Jesus, may relasyon ako sa iyo, hindi mo ako pababayaan. Kilala ko. Kung hindi ka multo, may relasyon ka sa akin, hindi mo ako pababayaan. Ang sabi roon, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig dahil nagtitiwala siya sa relasyon niya kay Jesus. Kaya nang inalis na ang kanyang Panginoon. Ang ibig ko sabihin, yung ating tinitingnan, yun ang nagpapatunay ng mayroon kang relasyon. At pag pinagtitibay mo ang relasyon mo sa isang bagay na tinitingnan mo, nagagawa mo ang isang imposibleng bagay. Tandaan natin. Tandaan natin ito, hindi humiwalay ang tingin si Jesus kay Pedro. Tanda na si Jesus ay tapat makipagrelasyon. Si Pedro ang humiwalay ng tingin kay Jesus. Tanda na ang tao'y marupok. Punong-puno ng takot. Pag-aalinlangan. Pero pinakita pa niya na ang pagtingin sa isang bagay ay tanda ng relasyon. Amen? Yun ang dapat natin maunawaan. At dahil sa relasyon ngayon nakilala niya, ikaw si Jesus, hindi mo ako pababayaan. Saan ka nakatingin? Sino tinitingnan mo dito? Ang relasyon mo ba sa Diyos? Ngayon ang dahilan kung bakit ka pabalik-balik dito? Baka may iba kang tinitingnan. Hanggang doon na lang po muna tayo.
Unang katotohanan na binigyan ko ng pansin ko, bakit ka tumitingin sa taas at binabaliwala mo ang mga bagay na narito sa lupa dahil mayroon kang relasyon sa taga-itaas. At yun ay si Jesus. Nung ako po'y nagkaroon ng relasyon sa taga-Rizal, ang layo ng Quezon Province, pero natin po ang dito nakatingin. Bumibiyahe ako papunta dito. Tapos pagdating ko, wala kang cellphone mo. Kaya pagdating ko, wala sa baka. Gumigimik. Pag manliligaw ako, ang layo ng aking biniyahe. Ang pamasahe ko kano, pero ang daan mo, panahon niya. Wala pa. Mga 80 pa lang. Alam mo, ang makakita si Phil ng magandang babae, ano ba ng Quezon? Ang layo ng Tandang Sora. Pero doon siya nakatingin dahil mayroon siyang relasyon sa Pilipinas. Okay. Tapusin lang natin naman. Yan ang dahilan kung bakit tayo nakatingin sa taas. Wala ka na nakita kung di yung service ninyo. Wala ka nang ginawa. Kung di lagi ka na nandiyan. Kung ngayon, nariyan ka na naman. Ang dala ka ng spaghetti, ha? Tayo hindi. Joke lang yun. Ang katotohanan kung bakit tayo nakatingin sa langit, hindi tayo tumitingin dito sa mga bagay na panlupa. Kasi kung ano yung tinitingnan mo, yun ang pinapahalagahan mo. Tama ba? Pangalawa, our security is in heaven. Tama po ba? Ang seguridad ni Simon Pedro ay lumalakad sa tubig, kaya doon siya nakatingin, kaya doon siya lumakad, dahil naroon yung kanyang karelasyon. Kahit napakahirap, lalakad ka dahil may relasyon ka doon sa naglalakad sa ibabaw ng tubig. Yun ang titingnan mo. Hanggang ikay nakatingin sa langit, ikaw ay secured. Yun ang huwag niyong kalilimutan. Amen po ba? Pero kapag hinihiwalay mo ang paningin mo sa langit, tulad ni Simon Pedro, lulubog ka sa sanlibutan. Hindi naman naman si Philippine Church. Hanggang ikay nakatingin sa langit, ikaw ay secured. Yan ang huwag mong kalilimutan. Tandaan mo, hanggang nakatingin ka sa langit, si Jesus ay hindi kumukura. Si Simon Pedro ang umiwalay ang paningin, pero si Jesus hindi na hiniwalay si Simon. Dahil critical ang ginagawa ni Simon, mapanganib. Kaya hindi siya humihiwalay, pero si Simon Pedro ang humiwalay. Ang paningin sa Panginoon. Hindi ka hiwalayan ng tingin ni Jesus. Hindi ka tulad ni Pedro, inalis niya ang tingin kay Jesus kaya nanganib ang buhay niya. Our security is in heaven. Doon ka tumingin. Sapagkat ang ating seguridad ay nasa ating tinitingnan. Bakit tayo nakatingin sa taas? Isa-isahin ko. Una, si Jesus ay nasa itaas, wala sa ibaba. Yun ang huwag niyong kalilimutan. Kaya pinakita niya na si Jesus ay umaakyat sa taas, pinakita niya doon sa may isang daan, ipinapakita niya doon na sa taas kayo titingin, wag sa ibabaw ng lupa, wala ako dyan. Hindi ako namang malagi dyan. Marcos sa chapter 16 verse 19, ang Panginoong Jesus nga pagkatapos na sila yung mga kausap na itinanggap sa itaas ng langit at lumuktok sa kanan ng Diyos. Patunay na si Jesus ay nasa itaas, wala dito sa ibabaw ng lupa, kaya sino tinitingnan mo dito? Yung mga tao nagpapatayo ng napakalalaking building, hindi nila naalis dito. Kasi dito yun, alam kong kayamanan nila, alam nila hindi nila matadala doon.
Pero tayo, wala tayong kayamanan dito. Kahit 100 piso, wala tayo sa bulsa. Kaya hindi tayo tinitingin dito. Nakatingin tayo sa langit dahil naroon ang ating karelasyon. Sina Igorihes, yung may-ari ng SM, hindi talaga tinitingin sa langit. Ang kapaliwan sa kanila yan. Ang tinitingnan nila dito dahil narito ang lalaki ng SM. Hindi ba sila aalis dito? Pero siguridad natin nasa langit dahil naroon ang ating karelasyon. Yun ang dapat natin maunawaan kaya ginagawa natin ang mga bagay rito. Si Jesus ay nasa itaas. Akwat ng mga gawa sa chapter 7, beginning sa verse 55 to 56, ito yung mamamatay na si Esteban. Ang sabi nito, datapwat siya, panuhasa, ipuspos ng Espiritu Santo, tumitig na maigis sa langit. Nakita namin yung kanyang karelasyon at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. At nagsabi, narito nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao ay nakatindig sa kanan ng Diyos at nalago ang pinila. At pinagbabago siya dahil sa pangangako ng salita ng Diyos. Pangalawa, ang pangako ay nasa itaas. Wala dito sa lupa. Kung sino man ang nangako sa iyo dito sa ibabaw ng lupa, walang forever. Ang nangako ng tunay at tapat ay nasa itaas, wala dito sa lupa. Kaya ano ang tinitingnan mo dito? Bakit parang mas mahalaga, may mahalaga ang tinitingnan dito? Nangatlo, ang ating katubusan ay galing sa taas. Ang rapture po ay manggagaling sa taas. At doon tayo sasalubong. Sasabi ko ng tayo. Kaya ang katubusan natin ay nasa taas. Kaya ang mga alagad doon lagi nakatingin. Estranghero sila dito sa bago ng lupa. Ang ating destiny ay nasa taas. Yun ang huwag yung kalilimutan. Kung tunay na si Jesus ang nakikita mo o tinitingnan mo, hindi ka hihiwalay sa Kanya. Siya ang destinasyon mo. Amen? Siya ang destinasyon mo, hindi ka hihiwalay sa Kanya kung tunay na nakatingin ka sa Panginoon at kung tunay na may relasyon ka sa Panginoon. Ang destinasyon mo itaas. Isang halimbawa dyan ang buhay ni Bartimeo. Si Bartimeo isang pulubing buhay. Sa Marcos at chapter 10 verse 46 to 52. Hindi ko na lang babasahin. Alam ko na kung naniniwala pamilya sa inyo si Bartimeo. Pinanganak siyang bulag. Hindi nakilala ng napakaraming tao, matatalinong tao ang Panginoon, pero nakilala siya ni Bartimeo na pinanganak na bulag. Na hindi pa niya nakakakita kailanman ay nakilala si Jesus. At ang sabi noon, lumapit sa kay Jesus at ang sabi ni Jesus, ang ibig mong gawin ko, ibig kong makakita. Yan, makita niya si Jesus, pansinin niyo, hindi siya humiwalay kay Jesus. Sapagkat si Jesus ang destinasyon niya. Naghangad siyang makakita dahil gusto niyang makita si Jesus. Kung saan ka nakatingin, yun ang destinasyon mo. Kung ang tinitingnan mo isang taong tambay, maitim, nugnog, hikaw dito, may hikaw dito, tambay, walang trabaho, tamad, yun ang buhay mo pagdating ng panahon. Pinapaalala ko lang sa inyo. Yun ang magiging buhay mo kung yun ang lagi mo tinitingnan. Pero kung tinitingnan mo, ay yung nag-a-announce dito. Ating po mga pabalita, ang destinasyon mo isang araw, iikutin mo ang buong mundo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming kaluluwa ang dadating mo sa kaharian ng Diyos. Who knows, aapakan ng iyong mga paa ang iba't ibang bansa. Nangyayari lang, may Pastor Clark, may Pastor Nico Herrera, may Pastor Boye,
Pastor Rico Herrera, ano yan? Una, president writer lang yan ang una. Hindi pa makaboundary. Pero ngayon, international evangelist, international pastor. Hindi ko pa nagagawa yun. Nakapangarap din ako sa ibang bansa. Pero may pangako ang Diyos na manggagaling dito ang ipadadala niya sa ibang bansa. Tawid dagat. Kahit hindi ako makarating doon, at least makayong makarating. Masaya na ako. Ano ba ibig ko sabihin? Ito dapat natin maunawaan. So nakuha niyo ang ibig ko sabihin. Ating pangalawang puntos kung bakit tayo nakatingin sa taas, si Jesus ay nasa taas, wala sa baba. Ang pangako ay nasa taas, wala dito sa baba. Ating kinabukasan, ang ating katubusan ay galing sa taas at ang ating destiny ay nasa taas. Nauulitin ko kung saan ka lagi nakatingin, doon ang destinasyon. Alam mo po kung bakit ako napunta rito sa unahan? Dahil ito lagi ang tinitingnan ko. Dahil simula nang ako'y makakilala sa Panginoon, hindi ako lumiban sa church. Para ako natatandaan, liban na lang nung tumalikod ang puso. Pero nung one time na ako manumpalik, hindi na uli ako lumiban. Wala akong natandaan na lumiban. Sa church lagi ako nakatingin ko sa unahan. At sabi ko nga sa sarili ko, sana ito ang aking naging anak. Yung pastor na nagsasalita sa inyo. Dahil doon ako lagi nakatingin, dito ang naging destinasyon. Kung saan ka nakatingin, yun ang destinasyon. Yung mukha, bumaba ka na hagdan. Walang tao bumababa na hagdan na nakatingala. Kung saan ka nakatingin, yun ang destinasyon mo. Yun ang direction mo. Tumingin ka sa taas. Ando ng ating tagapagligtas. Ang muli at dito ako magtatapos. Our destination depends on what we are looking for or looking at. Ang ating destination ay depende sa ating tinitingnan. Parang nabanggit ko na halos kanina. Tanda natin, hanggang maganda pa ang pagtingin mo sa church o sa gawain ng Diyos, mayroon ka pang magandang hantungan. Pero pag wala ka ng pagtingin sa church, sasabihin ko sa iyo 100%, wala ka ng destinasyon na maganda. Hanggang maganda pa ang pagtingin mo sa church o sa gawain ng Diyos, mayroon ka pang magandang hantungan. Yun ang huwag yung kalilimutan. Pero pag nawalan ka na ng pagtingin dito sa church, hindi mo man lang silipin, sasabihin ko sa iyo, sinira mo ang kinabukasan mo. Ang taong tumitingin sa langit ay maganda ang pagtingin sa church. Huwag yung kalilimutan yun. Ang taong may magandang pagtingin sa tumitingin sa langit ay may magandang pagtrato at pagtingin sa church. Tingnan natin. Basahin natin yung mga taong nakatingin sa langit ng si Jesus ay umaakyat. Anong ginagawa ng mga taong yaon na mahigit 100 na nakatingin kay Jesus habang umaakyat sa langit? Anong ginagawa nila? Basahin natin. Acts chapter 2. Ito sila. Acts chapter 2 verse 42 to 46. At sila nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay sa mga panalangin, at ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginagawa ang maraming kababalaghan at kanda sa pamamagitan ng mga apostol, at lahat ng mga nagsisampalataya na nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan, at ipinagbibili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa.
At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisirain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan. Ang lahat ng ito ay ang mga taong tumititig sa langit habang siya'y umaakyat sa langit. Napakaganda ng relasyon nila sa church. Sugdulan na pati yung kanilang mga kayamanan ay pinagbibili nila, kanilang ari-arian, lupain, bahay, pinagbibili nila, ibinibigay nila, nilalagay nila sa church dahil sila'y nakatingin ay sa langit. Kaya napakaganda ng pagtingin nila sa church. At ang sabi doon, hindi na halos sila humihiwalay sa church araw-araw sa pananalangin. Bakit nila yung nagawa? Dahil nakatingin sila sa itaas. Sila yung mga taong nakatingin sa taas. Kaya hindi humihiwalay ang paningin nila sa gawain ng Diyos. Sinusuportahan nila ito sa pananalangin, sa prayer, sa financial, at sa pakikipag-kooperasyon. Yun ang sabi doon, sila'y nananatili. Bakit? Dahil sila'y nakatingin sa taas. Wala akong nakikilala, wala akong alam na tao ang nagsasabing sila'y nakatingin sa taas na hindi nila pinahalagahan ang gawain ng Diyos. Ito dapat natin maunawaan. Bakit tayo nakatingin sa taas? O bakit lagi tayo nakatingin dito? Bakit lagi tayo nasa gawain ng Diyos? Dahil tayo nakatingin ay sa taas, sa ating karelasyon kay Jesus. Ito ang dapat natin maunawaan. Ang taong hindi na tumitingin sa langit ay hindi na tumitingin sa church. Ay maniwala kayo. Ang taong hindi tumitingin sa langit, hindi na makatingin sa langit, lalong hindi makatingin sa church. Ayun ang mga backslide. Ang tinitingnan niya lagi ko sa aming tambayan, sa mayroong gilid, sa mayroong pwede makipagtig. Hindi ang tumitingin sa mga bagay na nasa taas. Ang tinitingnan niya FB, Facebook, yung naka-upload sa kanya na Bible, nag-erase na ngayon. O hindi man, naka-tawag doon, hindi active. Maniwala kayo, hindi na niya masulyapan. Hindi mo Bible ayaw ng sulyapan. Kung may Bible man sa kanyang tahanan, sigurado mo sa iyo na alikabok na, ang kapal na ng alikabok. Hindi na niya yung sinusulyapan. Dahil hindi na rin sa tuloy-tuloy sa church. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Ang tao hindi tumitingin sa langit ay hindi rin tumitingin sa church. Yun ako ang kalilimutan. Pag iniwanan niya ang church, iniwanan na rin niya ang kanyang destinasyon, ang langit. Basahin natin ang 1 John chapter 2 verse 19. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila hindi sa atin. Sapagkat kung sila sa atin, magsisipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang sa atin, hindi sa atin. Sabi na, gusto mo yan. Sila'y lumabas sa atin. Hindi sila nanatili sa atin. Kaya ang panalangin ko sa kanila, Lord, tulungan mo po sila, sulyapan man lang nila ang gawain ng Diyos. Yes, tuwing umaga, mananalangin ako. Kabisado po ang pangalan, Joseph Ramos, Luis Lapedes, John Russell. Umaalingaw yan. Tuwing ako'y mananalangin. Dave, Ruda, parang makaiba yung kaya ko yun. Sulyapan nila ang church.
Dahil hindi palatandaan na kapag hindi mo na tinitingnan ng church, yan ay palatandaan na hindi ka na rin tumitingin sa taas. Ang lahat na nakatingin sa itaas ay dapat manatili sa church. Yun ang huwag yung kalilimutan. Nung tunay na ikay nakatingin sa taas, ako naman hindi nakakalimot sa Panginoon. Pastor, ako hindi nakakadalo. Ako naman hindi nakakalimot sa Panginoon. Oh. Paano nangyari hindi ka nakalimot eh? Hindi ka nakadalo sa church. Ang sabi mo, hindi ka nakalimot. Ito ang sabi ko si Jesus mismo ang nagsabi, Acts chapter 1 verse 4, at palibasay na ipagpulong sa kanila ay pinapulos niya sa kanila na huwag silang magsayari sa Jerusalem. Ano yung tinutukoy na Jerusalem? Yung church sa Jerusalem. Kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niya, narinig ninyo sa akin. Ano sabi? Huwag kayong aalis. Yun ang bili ng Panginoon na kasi umaakyat. Huwag kayong aalis sa church. Hintayin nyo ang pagbaba ng Espiritu ng Diyos. Hintayin mo yun. Hintayin mo dahil hindi mo alam kung kailan baka sa bago magkatapusan bumaba ang Espiritu ng Diyos sa inyo. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang aalis. Dahil sa oras na bumaba yun, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang lahat ng tumititig sa langit habang siya umaakyat sa langit ay hindi humiwalay sa church sa Jerusalem dahil yun ang utos ng Panginoon. Yung sasabihin mo, ano hindi nakakalimot? Basta ako hindi nakakalimot sa Panginoon. Magkataon lang ako'y busy ngayon. Kalukuhan yun. Dahil natin nakatingin sa taas at langit ay nasa gawain ng Diyos dahil ang kalakasan nila ay galing sa taas at may kinalaman sa church. Sila'y nagpuspos ay sa church. Dahil nanatili sila sa church. Sabi dito sa verse 14, sabi dito sa verse 14, ang lahat ng mga ipinagsipanatili matibay na inang ni Jesus at pati ang mga kapatid niya. Mananatili sila sa church. Bakit? Dahil nakatingin sila sa langit. Ang church, ang langit ay hindi mo pwedeng paghiwala. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ka nakakalimut sa taas kung kinalimutan mo ang lugar na ito. Sinungaling ka. Pag sinabi mo hindi ka nakakalimut sa taas pero kinalimutan mo ang lugar na ito, sinungaling ka. Kaya ang sabi ng Bible, hindi sila humiwala. Lahat ng tumingin sa langit, sa karelasyon nila, hanggang sa sila'y pugutan ng ulo, ipakong sa krus, hindi sila humiwalay sa church. Ito dapat natin maunawaan. So, ang aking pong pangangaral, bakit kayo nakakatayong tumitingin sa langit? Tinatanong ng anghel, bakit kayo nakatingin sa langit? Parang nire-review lang ng anghel, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Hindi na sila pinakita yung sagot. Kasi andun ang aming Panginoon, andun ang aming karelasyon. Iyoko natin ang ating mga ulo. Nangusap ako sa isang simple payak na pangungusap. Awitan natin ang Panginoong Diyos sa Panginoong Jesus. Praise the name of Jesus.